Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and welcome back for another vlog. It's another day, it's another vlog na naman po tayo dito sa aming kitchen. So ngayon guys, meron po tayo ditong 2 packets ng beef. Boneless beef meat to. Binili namin to sa Dubai. So ngayon, tinaw ko na siya and i-slice natin siya into thin slice dahil later magba-barbecue tayo ng beef. At meron tong isang malaking secret recipe na tsak na magpapasarap or magle-level up sa inyong inihaw na baka. So, kung ano yung sikreto na yun guys, malalaman nyo later kapag tayo ay mag-start na magluto. But right now, kailangan natin siyang i-cut into thin slice, like paper thin na meat. Kasi sobrang matigas ang beef, right? So, kailangan natin siyang igayatin ng maninipis. So, samahan niyo ako and gayatin natin siya. So, guys, dapat ganito lang kanipis ang ating beef. Para masarap pag inihaw natin mamaya. So, ngayon, continuous ko lang yung pagkakat and balikan ko kayo later. Hi guys, I'm back. So, natapos na tayong gayatin ng maninipis ang ating baka. Ayan, natin siya ng slice, thin slice. So ngayon, ano ba yung sikreto? Ang sikreto para mas mapasarap ang ating inihaw na baka. So makinig kayo guys. Eto na. Kumapit kayo. Sasabihin ko na. Eto na. In 1, 2, 3. Charan! So eto na guys ang ating sikreto sa para mas mapasarap natin ang ating inihaw na baboy. Ang Mamasitas sinigang sa sampalok mix. So, ito yun. So, last time ginamit ko na rin ito dun sa baboy and talagang the best. So, ngayon, itatry din natin itong sinigang mix from Mamasitas. And let's go anong kakalabasan niya. But for sure, 100% napakasarap nito. So, ilalagay lang natin siya dito. Yung mixture. Napakita ko sa inyo ng malapitan. So, ayan guys. Buhod-bud lang natin itong sinigang mix dito. And then, mix-mix lang natin siya para malagyan lahat ang ating meat. So, ito lang ilalagay natin guys. Wala tayong ilalagay na toyo or kahit ano, ketchup, nothing. Basta ito lang kasi ito, kumpleto na yung ano nito. May asim, may alat. So, since mamayang hapon tong ulam, ngayon is 9 a.m. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. So, almost 8 hours natin siyang i-marinate. Para mas manuot yung lasa. So, hayaan lang natin siya mag-sit for almost 8 hours. So, guys, lagyan natin siya ng konting pamintang durog. Ayan. Then, halo-halo lang natin. Tapos, tatakpan na natin siya. And, lagyan natin sa ref for 8 hours. So, ngayon guys, takpan natin siya ng cling film para malagay na natin siya sa ref. So, ito na ang ating marinated beef. And lagyan na natin siya sa ref, guys. Ayan. So, pagpapahingahin natin siya dyan ng ilang oras. At balik tayo mamayang alas 4 ng hapon para lutuin siya. Sa aming likod. Hello guys! Welcome back to me. So, nandito na ako sa likod bahay. And nagpapabagay na tayo ngayon ng ating uling. Ayan, para sa ating iihawing baka. So, once na magbagal itong uling,
mag-start na tayo magsanang. So by the way, it's already 5:30 na ng hapon. But sikat na sikat pa din si Haring Araw. So, yeah. So mag-start na tayo magluto. Samahan nyo ako, guys. So ayan guys, may apoy na yung ating uling. And later papatayin natin yung apoy para maging baga. Ano lang siya? Maging baga lang. So guys, mag-start na tayo magsalang. Kaunti lang pala yung uling na nabili natin. So kailangan natin pagkasyahin lahat ng uling para maluto lahat itong baka. So mag-start na tayo magsala ng paunti-unti kasi baka magkulang yung ating baga. So na kanina naman sabi ko na yung magic sangkap nitong ating baka, which is yung Knorr sinigang. So I hope maging kasing sarap siya ng kagaya ng sa pork. Kasi sa pork, iba yung sa pork kasi nag-oil yung pork eh. Itong baka, I hope mag-oil din siya para lumabas yung katas. But let's see kapag naluto na tong ating inihaw na baka kung anong kanyang kakalabasan. Nagwo-worry ako dito sa ating baga, sa uling, kasi maunti lang siya. So buti na lang meron tayo ditong portable pan na magpapalakas ng baga. And I hope lang talaga magkasya tong uling para sa lahat. Kasi kung hindi siya magkakasya, hindi natin maluluto lahat to. Magkamali pa nga ako guys eh. Akala ko kasi malamig na kasi nga bumaba ako 5:30. Init pa pala. But anyways, let's see kung makakaluto tayo. Guys, nakasalang na yung ating first batch. So mukhang naluluto naman ang ating baka. Kaya lang, nagwo-worry ako dito sa uling kasi maunti lang pala talaga yung uling. Maunti siya pero malalaking chunk ng uling. Yan, so sana talaga magkasya to kasi kung hindi, hindi to maluluto lahat. So mukhang naluluto naman tong first batch natin. So malaking tulong talaga tong ating portable pan. So guys, nakaluto tayo ng first batch. Mukha namang naluto siya na maayos. Although medyo matagal lang talaga maluto ang baka kasi hindi siya nag-oil unlike sa pork and chicken. But so guys, ito, nakapagluto na tayo ng first batch and may nakasalang tayong second batch. So guys, inabot na tayo ng gabi. It's already 7:24 na ng gabi. Nag-iihaw pa rin tayo. Meron pa tayong last batch dito. Although konti na lang din naman siya. And meron pa tayong nakasalang. And marami naman na tayong naihaw. Ito na lahat yung naluto natin. Actually, nagtikim ako ng isa guys. Napakasarap. But maybe matatapos tayo rito baka mga 8 or 8:30. But at least matatapos na tayo. So ito guys, ito pa yung mga nakasalang. And meron pa tayong last batch dito. Although kakaunti na lang siya, but it still will take time. And ito na naman yung ating mga naluto. Diba napakasarap? Grabe. So nag-start tayo ng 5 PM. And it's already 2.5 hours na tayo nagluluto. Kasi tinatipid ko yung uling. Maunti lang kasi yung uling, kaya paunti-unti lang din yung sinasalang ko. But anyway, malapit na rin tayo matapos.
Guys, finally natapos na tayo mag-ihaw after 3 hours. Natapos din tayo finally. So ito lahat yung ating inihaw. So naihaw ko siya lahat. Pinagkasya ko yung uling. Minatira pa naman konti. But luckily naihaw natin siya lahat. So guys, end ko na ang ating vlog for today. I hope na nag-enjoy kayo. And if you did, please like, please share, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye-bye!